Currently, investigations are underway to determine the cause of the collapse and whether there were any injuries. The bridge, which was initially funded with 600 million pesos in construction, received an additional 200 million pesos for the retrofitting process in the hopes of making it operational. Ginastusan ng DPWH ng 600 million pesos noong Duterte, noong panahon ni Rodrigo Duterte, sa kanyang build. 600 million. Ano nangyari? Gumuho. Tulad na ibang mga pangarap ni Digong, gumuguho na. Yan ang resulta ng 600 million pesos, guys. Bali, oh. Imagine mga kotsero, alam nyo yung nakakairita dito, yung naaabwisit talaga, pinaka-naaabwisit, ginastusan na ng 600 million pesos, hindi pa sa operational. Ano nangyari? 600 milyong piso ang ginastos dito. Take note nung nagawa, hindi mo pa rin magamit. Ulitin ko mga kotsero. Nagawa yung tulay, natapos i-construct yung tulay. Pero nung natapos siyang gawin, hindi pa rin magamit. Kasi meron daw design flaws ayon sa balita. Ganito kasi mga kotsero, kahapon may balitang naganap. Ano yung ganap? Kasi ito ang nangyari. Isa hong Duterte legacy ang gumuho. Isa hong build project ang gumuho. I'm sure alam niyo na to dahil nabalita na to mga kotsero. I think an hour or two ago, naibalita na to. Ito kasing naganap. Kabagan Santa Maria Bridge in Isabela collapsed kagahapon or this evening kasi February kakatapos 28 na eh. Reports indicate that a truck was crushed when the bridge collapsed. So according to authorities, the bridge had been retrofitted 2 months ago. With only smaller vehicles allowed to pass through. The bridge had been completed years ago but it wasn't open to the public due to alleged design flaws which led to the retrofitting. Alam nyo mga kotse, sino ba nag-design? Build project to, guys. Currently, investigations are underway to determine the cause of the collapse and whether there were any injuries. The bridge, which was initially funded with 600 million pesos in construction, received an additional 200 million pesos for the retrofitting process in the hopes of making it operational. Ginastusan ng DPWH ng 600 million pesos noong Duterte, noong panahon ni Rodrigo Duterte, sa kanyang build. 600 million. Ano nangyari? Gumuho. Tulad na ibang mga pangarap ni Digong, gumuguho na. Yan ang resulta ng 600 million pesos, guys. Bali, oh. Imagine mga kotsero, alam nyo yung nakakairita dito, yung naaabwisit talaga, pinaka-naaabwisit, ginastusan na ng 600 million pesos, hindi pa sa operational. Ano nangyari? 600 milyong piso ang ginastos dito. Take note nung nagawa, hindi mo pa rin magamit. Ulitin ko mga kotsero. Nagawa yung tulay, natapos i-construct yung tulay. Pero nung natapos siyang gawin, hindi pa rin magamit. Kasi meron daw design flaws ayon sa balita. The bridge had been completed years ago but it wasn't open to the public due to alleged design flaws which led to the retrofitting. Totoo nga, may design flaw nga. Ayan, oh, giba. Which now begs the question, mga kotsero. Ilan pa kayang proyekto ng build ang may ganito? Bakit umabot sa ganitong punto? Bakit after construction, hindi siya magamit? Di ba dapat, kapag nagpa-construct ka ng mga ganitong klaseng proyekto, immediately, magagamit mo agad. Pero dito, sa kaso ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, it did not even happen. Hindi man lang umabot sa punto na pwede mong magamit yung tulay. At ginastusan pa ng additional 200 million pesos para magamit ng maayos, i-retrofit. Sinong responsible dito sa DPWH? Siyempre, ultimately, the secretary din, si Mark Villar. Ngayon ay senador na. Tahimik lang. Magsalita ka dito, Mark Villar. Proyekto mo to eh. Build to eh. For sure, may problema yung materials nito. For sure. Obvious ba? Baka nag-cost cutting sila sa bill of materials. Imbis na ganitong katabang tubo ang gagamitin, binili yung mas manipis para mas mura. Imbis na ganitong estilo ng pagbubuhos, ibang estilo ang ginamit para mas mura. Naagigil kayo, mga hayop kayo. Kasi nga naman, yung savings, pwede natin pagparti-partihin. Magsalita ka, Mark Villar. Huwag ka manahimik lang dito. Nakakatawa kung iisipin, mga kotse. Kung tutuusin, nakakatawa. At magandang punto ito laban sa mga Duterte na ang kanilang mga proyekto ay walang kwenta. Or baka ebidensya ito ng korupsyon sa ilalim ng Duterte. Well, pag-usapan nga natin kanina, umamin nga siya sa sarili niyang korupsyon. Dito pa kaya? Ilang mga kotsero, malamang sa malamang may mga damage to property dito. Sabi nga sa balita, mayroong isang truck na nadaganan. May namatay kaya doon? We don't know. Pwede mong pagtawanan eh. Pero ang kapag iisipin mo,
yung impact nito sa mga, let's say, yung may-ari ng truck. Yung may-ari ng trucking company. Paano pag yan lang ang truck niya? Wala na siyang truck. Mag-iintay pa siya na sagutin na insurance yan. Eh kung hindi covered na insurance yan. Imagine mga kotsero kung merong mga iba. Meron pa di ba isa yung nagsishake? Saan ba yun? Sa Naga ba yun? Yung nagsishake na tulay? Bill din. Isang truck at kotse, isa namatay. O, see? Biliran, sa Biliran. Bakit may ganun? Duterte legacy din yun eh. Yung Cebu-Cordova Bridge, na ipinaglaban ng mga DDMs, na kinikredit grab daw ni Marcos, pero Duterte legacy daw talaga yun. O sige, walang problema. Ngayon, lubak-lubak na. Gaganipis yung aspalto. Anak ka ng tipak. Tapos nung lubak-lubak na, biglang batikos kayo kay Bongbong Marcos. Sabi nyo, eto ba ang mga proyekto ni Bongbong Marcos? Ang mga siraulo kayo. Bigla nyo pinapasa kapag sisihan na kay PBBM. Siraulo. Panggil Bridge pala. Sorry. Inisip ko Cebu Cordova. Nung natapos, ang sabi nyo, credit grab si PBBM. Kay Digong talaga yan. Nung nasira, biglang Bongbong Marcos ang may kasalanan. Siraulo? Loko yun Buisit. Pero alam nyo mga kotsero, meron pa kong isang Duterte ito, puntahan natin yung Cebu Cordova. Ayan, Cebu Cordova. Yung sa Isabela. Ayan, January 17, 2018. DPWH landmark bridge in Isabela underway. Ayan. In his report to DPWH Secretary Mark A. Villar, Region 2 Director Melanio C. Briosos said that the 639.6 million peso bridge project across Cagayan River is expected to be completed next year. So 2019 natapos. Funded on a multi-year program, the project involves the construction of 12-span bridge, concreting of 2 lanes, blah blah. Ayan, Kabagan Santa Maria Overflow Bridge is usually impassable during heavy rains. With its aesthetic design, dinaan sa aesthetic. The new bridge is seen to help boost the tourism in the province as it will be the first of its kind in the country. Ayan the aesthetic. Anyari sa aesthetic nyo, guys. Anyari sa aesthetic. Buisit. Aesthetic pa. Mark Villar, magsalita ka dito. Ano nangyari dito? Sumisigaw yung pangalan mo dito. Kung ikaw tahimik lang, yung article, hindi. Sumisigaw pangalan mo dyan. Aesthetic kayo, biglang nasisira yung mga tulay nyo. Mga buwisit. Last year po, nasira na din yung Kabagan Santa Maria Bridge dahil sa bagyo. So, sirain talaga siya. Aesthetic pa. Aesthetic With its aesthetic design, napakahusay. Pero hindi lang yan, mga kotsero. May natuklasan ako kanina, hindi ko alam kung alam niyo na. Pero, meron nang nasagap na video. Related sa bigas. Kasi naalala ko, di ba si Digong, wag ka siya makabatikos dun sa bigas eh. Oo, saan na ba yun? Wait, hanapin ko nga. Ito, Duterte legacy din to. Ito, nakaraan lang to. Ayan kailan ba to? February 14, Valentine's. Happy Valentine's. Ito yung rally nila sa Mandawi. Yung indignation rally kuno. Duterte cited Marcos's struggle to bring down the price of rice. It's not that easy. I have been there, but the guy is simply taking his time to come up with a solution to the problem. Like rice, it hits the heart of the Filipino. He does not get it, either subsidized or whatever, but it goes up. It goes on up, and Filipinos are struggling to cope. It seems like he cannot address the rising price issue. Kaso mo mga kotsero kanina, meron akong napanood. Hindi ko alam kung paano to napunta sa algorithm ko. Bigla lang siya lumabas sa aking feed. Ano babanggain ng administrasyon ninyo ang mga rice cartel na ito? Sos ma'am. Yan lang. I'll do it in 3 days. Hulihin ko lang yung bagong yung na-testify in the Senate. I identified somebody there. Bangayan. He was one of those smuggling rice. Yung cartel nila, madali yan. As president, sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to. Really? I am willing to stake my honor, my position, and my life. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. 3 to 6 months daw, guys, ubos daw ang rice cartel. 3 days nga lang, sabi niya, ubos ang rice cartel. Noon nangangampanya siya. Ito ang pangako, mga DDMs. Yung sinasabi niyong 20 pesos na bigas, hindi yun pangako. Yun ay pangarap. 20 pesos na bigas. Ito pangako, 3 days. Susugpuin niya ang rice cartel para mapababa ang presyo ng bilihin. Ano nangyari sa 3 days? Naging 6 years. Yung 3 days niya, naging 6 years. Ano nangyari? Papakita ako sa inyo. Ano nangyari? 3 days, ha? Duterte era rice price manipulation remains unsolved. 3 days mo? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nasosolve. Tapos kung makapagsalita kayo ng 20 pesos na bigas, ito, pangako to. Legit. Remains unsolved. Pakong-pako ka dito. Anong sinabi ni Salceda? The biggest case of price manipulation in the agricultural sector remains to be the cornering of import permits in 2016 to 2018. Salceda noted
how private sector control over rice importation and manipulation of import permits during the period led to a significant spike in rice prices in 2018 with consumers paying up to 8 pesos more per kilo. So, ibig sabihin, wala nangyari sa rice tarification law. Yung rice tarification law, mga kotsero, in-encourage pa yung cartel. Kasi nga naman, unli ka makapag-import ng bigas.